voluntaryo na sila, sasauli na ang kanang nakulimbat. Kasi kahit ikay mamamatay tao, kahit ikay kriminal, kahit ikay nasa mafia, kahit ikay sindikato, pag sinabing mabubulok ka sa bilangguan, anong gagawin mo? Di, siyempre, makikipagtawaran ka ngayon. Matibay ang mga sikmura at laman loob nito mga diskaya. Hanggang kasalukuyan, wala pa rin po sila. Kumbaga, parang ang dating, snabero itong mag-asawa na to, baka in-expect nila, wala sa amin yan. Matindi ang aming bader, hindi kaya tibagin. Dapat obligahin ng DILG ang lahat ng opisyal na kung maaari, ipagpaliban muna ang mga foreign travel. Huwag maglakwatsa sa mga buwan ng Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre hanggang Desyembre. Alam niyo bakit? Ito po yung kasagsagan ng bagyo eh. May panawagan po yung mga workers union ng Light Rail Manila Corporation kay Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez na maglabas daw ng public apology matapos ito pagalitan ng isang station manager dahil sa maruming kondisyon ng Baclaran Station ng LRT-1. Kayo mga union, di mahalaga sa tao kung sinong makakagalitan or kung nakagalitan ng pahiya, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga sa tao, ito ang serbisyong kinakailangan i-google mo, hindi doon sa sentimiento ninyong para sentimiento ni asukal. Nilalabas mong galit, hindi ka nagagalit sa tao, nagagalit ka sa pangyayari. Ben Tulfo Fun Filter. Eto na naman. Eto na. Oh, eto na naman. Pabibo o paepal. Alam niyo boss ako, mensahero lang po ang Bitag Live. Non-partisan po ang Bitag, nasa gitna po tayo. Nasagap ko lang po ang mga katanungan ito sa ilan sa mga dalubhasa po sa akademya, mga political analysts, mga dating politiko at ilan sa mga taga-mainstream media. Pero bago yan, pansinin niyo po na maiging aking sasabihin. Bakit sa tuwing may sakuna, kalamidad tulad ng bagyo, lagi na lang may nakikitang mali at laging may napagbubuntunan ng sisi? Ano sa tingin nyo? Iimbestigan daw na ni DILG Secretary John Vic Remulla etong 7 na mga mayor ng munisipyo ng Cebu sa ilalim ni Cebu Governor Pam Barry-IV. Sabay-sabay kasi itong 7 mga mayor na to nagbiyahin papuntang UK. Kaya missing in action nitong nakarang bagyo, magkasunod si Tino at si bagyong Super Typhoon, si Uwan. Ano bang gustong alamin ni Secretary John Vic Remulla dito? Bakit siya mag-iimbestiga? Sino ang kanyang iimbestigahan? Yung mga 7 lakwatserong mayor o yung bagitong gobernadora na nasa hanay umano ng sa kabilang partido? Si Pam Barry-IV, gobernadora. Ang tanong, naisahan ba nitong 7 mga municipal mayor ng Cebu na nasa ilalim ni Governor Pam Barry-IV? Gusto atang alamin nitong si John Vic Remulla. Ito ba itira-tira lang o sige-sige lang itong si Governor Barry-IV sa pagbibigay ng travel clearance sa 7 lakwatserong mga mayor na sa ilalim ng kanyang tanggapan? Di naman kaya nagkulang din dito ang DILG Secretary John Vic Remulla. Yung patakarang importante makita natin, patakarang pagdating sa mga lakwatserong lokal na opisyal sa ilalim ng gobernadora. Alam nyo kasi kapag ikay nasa mataas na posisyon, ang kalidad ho ng pamumuno ng isang magaling na leader, kahit sino, kinakailangan proactive, active at reactive. Hindi naman kaya reactive lang. Nagre-react lang si John Vic Remulla. At hindi siya naging proactive or naging active. Proactive, nakikinita mo na. Inaasahan mo darating, kaya meron ka ng hakbang, mapipigilan mong mangyari mga dapat hindi mangyari kasi proactive ka. Hirap po kasi na kay leader, nagre-react ka lang. Reactive Ano ba talagang layunin ng pag-iimbestiga ni DILG Secretary John Vic? Ito'y para mapaigtingin, mapagtibay ang guidelines sa pagbibigay ng foreign travel clearances
sa mga local officials, dapat obligahin ng DILG ang lahat ng opisyal na kung maaari, ipagpaliban muna ang mga foreign travel sa mga buwan ng Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre hanggang Desyembre. Alam niyo bakit? Ito po yung kasagsagan ng bagyo eh. Wala pong masama sa mga foreign travel nitong mga municipal mayor natin kung ito'y official dahil natututo po sila, parang study tour yan eh. Kung ito'y may kinalaman sa kanilang tungkulin, wala namang problema ron. Ang isang municipal mayor ay matuturing ama o ina ng munisipyo, dapat nandyan sila sa mga anak nila constituent sa panahon ng mga sakuna. Huwag maglakwatsa, pagpaliban muna mga travel niyan, sa foreign travel niyan, sa panahon na mga nabanggit po natin, panahon po ng buwan ng bagyo sa Pinas. Ito'y dapat magmula kay Secretary John Vic Remulla ng DILG. Of course, may tinatawag rin tayo. For every rule, there's an exemption. Kaya ako minsan, nagbabiyahe. Pero ang nakapagtataka, bakit sabay-sabay? 7 sabay-sabay. Iisang destinasyon sa UK. Nagpabayaba o nalusutan dito si Pambari 4. Dapat itong kalkalin ng mga local media sa Cebu. Or nasa Visayas or national media pagpaliwanagan si Governor Baricuatro. Ganon din, hindi lang si Governor Baricuatro, kundi pati sa DILG Secretary John Vic Remulla. Ano ba ang mga patakaran pagdating sa foreign travel ng mga local official? Sa panahon ng mga bagyo, meron ba tayo dyan? Kung wala, umpisahan na ni Secretary John Vic Remulla gumawa ng guidelines o patakaran hindi lang doon sa mga highly urbanized mayors sa Metro Manila, sa mga metro cities, bagkus sa ilalim ng gobernador o gobernadora, sa kanyang ilalim mga municipal mayor na iisang patakaran, pagpaliban muna ang pagsa-travel sa ibang bansa, panahon ng mga bagyo. Baka kasi ang pag-iimbestiga ni Secretary Remulla, ang turo ay nasa kanya din, di kaya? Dahil wala namang nilalabas na malinaw na patakaran. Ngayon 2025, maliban lamang doon sa mga mayors at mga metro mayors na talagang magre-report sa ilalim, hihingi ng permiso kay John Vic Remulla. Kaya itong si Baricuatro, siguro, kaya bara-bara, bigay ng bigay lang, sige lang ng sige. O baka naman sasabihin ni Governor Baricuatro, hindi, kasalanan niyan yan eh. Kasalanan mo yan, Secretary John Vic. Alam niyo bakit? Wala namang malinaw na patakaran. Kaya ako, discretionary, well, it's my decision. Sige. Ang problema, magtuturuan sila ngayon. So ngayon, para maiwasan po yan, magsiayos na kayo para maibsan ang galit ng taong bayan. Yung mga yan, mga utak kriminal, antakin nyo ba, nangungulimbat ka ng pera sa kaban ng bayan? Akala nitong mga nasa itaas, hindi magsasalita itong mga nandito? Of course, pag pumasok na pag-iimbestiga, depende sa gobyerno. Kung depende ngayon kung gaano kalakas at tibay, ang mga pinanghahawakan ng ebidensya, as soon as they start the investigation at medyo nakakuha na, nakakalap na, isa-isa na, kanya-kanya na yan. They're starting to rat out. Ibig sabihin, wala na, isusunog ka na yan. Kumbaga, ilalantad ka na yan. Ilalantad nila kung sino mga bossing nila, ilalantad nila kung sinong nasa likod, ilalantad nila kahit sino. Kaysa naman, pag sinabi mo kasi kahit ikay mamamatay tao, kahit ikay kriminal, kahit ikay nasa mafia, kahit ikay sindikato, pag sinabing mabubulok ka sa bilangguan, anong gagawin mo? Di, siyempre, makikipagtawaran ka ngayon. Kanya-kanya tayo rito. Matibay ang mga sikmura at laman loob nito mga diskaya. Hanggang kasalukuyan, wala pa rin po sila. Kumbaga, parang ang dating, snabero itong mag-asawa na to, nang una naniniwala ako, ito kasi kung most guilty sila, baka in-expect nila, wala sa amin yan. Matindi ang aming bader. Hindi kaya tibagin. Can you imagine, sabi niya, hindi na kami magsasalita, hindi na kami pupunta ICI, hindi na kami pupunta sa DOJ or Ombudsman. Sige lang. Nakikita nyo? Ang tibay ng sikmura at laman loob. Sa dami-dami ng ebidensya, sa dami-daming pwedeng magtuturo, itong mga lumapit na sa DOJ, nagboboluntaryo na sila, sasauli na ang kanang nakulimbat, nakakalap na sila ng 1 bilyong piso, isasauli na nakulimbat po na sa pamamagitan po ng mga ghost project na yan, kasapakat ng mga politikong senador, congressman at sa mga DPWH, sa mga kontratista. Kaya itong mga kontratista na to, itong mga nagsasalita ngayon, ang sinasabi ng DOJ, malapit na kami, makukumpleto na namin yung Memorandum of Agreement
Doon sa sinasabing whistleblower, syempre protektado sila niyan, maging state witness, pero hindi ibig sabihin nilibre ka, mababawasan yung sentensya. Importante rito may papapanagot. Mas matindi po itong mga nakikita natin ngayon kaysa doon sa sinasabing, Napoles scam. Ito malaki ito, bilyones to eh. Halos kalahating trilyon na mga boss. Sana etong nagsasalitang mga whistleblower, magsabi na kayo ng katotohanan at medyo bigay nyo na para maging matibay yan pagdating sa ombudsman. Kompletos recados na tayo at itong mga diskaya, parang sinasabi, alayang ombudsman, walayang mga ICI, walang DOJ sa amin. Mas matibay yung aming pader na sinasandal. Di kaya, ang nagsasabi niyan yung ibang tao kasi bakit kaya ang tibay ng loob nila? Kumbaga, sige, labanan natin sa hukuman, etc., bla, bla, bla. Kung titingnan po natin dito mga bossing, well, asahan na natin kasi mga tao galit na rin. Matindi na po, more than 90 days, mag-100 days na po tayo. Pasama pa itong mga bagyo, wala pa rin nakitang napapanagot. Inaantabayanan ng mga tao na merong mapanagot, merong masasampa ng kaso, may maghihimas ng rehas. Ang sinasabi po rito ng DOJ, supisyente, sapat ang mga ebidensya dito sa sinasabing mga senador at congressman. Huwag naman sana po kayo manawa pagdating dito sa flood control. Hindi raw makatarungan sisihin ang isang ordinaryong empleyado sa mga problemang lampas sa kanyang kontrol. Marunong pa kayo. Sa mundong ito, may mamumuno, may tagapagsunod, o kung hindi nyo kaya, lumayas kayo. May panawagan po yung mga workers union ng Light Rail Manila Corporation, LRMC, kay Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez na maglabas daw ng public apology matapos ito pagalitan ng isang station manager dahil sa maruming kondisyon ng Baclaran Station ng LRT-1. In this world, there's only somebody who would lead and the others will follow or you get out of the way. Yun po ang titingnan po ng the order of things when there is a structure. Pag may isang organisasyon, may struktura, may namumuno, may mga takapagsunod, at meron mga matitigas ng ulo, magsilayas kayo, wala na kayong satsat. Ang paninilbihan sa taong bayan ng gobyerno, gamit mo ang pondo ng pamahalaan, pinagsisilbihan si Juan de la Cruz dahil ang boss ay ang tao, hindi kayo mananinilbihan. Pag nasa loob kayo ng institusyon ng gobyerno, ang tawag sa inyo, public servant. And being public servant, pinagsisilbihan nyo ang publiko. Wala kaming pakialam sa inyong sentimiento, damdamin. It comes to the territory na makakagalitan ka nang nasa itaas sa'yo kung palpak ka. Alam nyo, giit pa ho ng union, titigas ng ulo nito. Walang sino mang opisyal ng gobyerno na may karapatan ipahiya o sigawan. Bakit mo nasabing ipahiya o sigawan? Estilo niya yun Ang pagsisigaw niya, maaring hindi maganda kasi totoong nakikita niya, derecho, walang plastikan dito. Hindi naman dahil kunyari pa, kung kalukuhan niya. Dapat nila dumaan sa tamang proseso. Anong proseso rito? Kung ganyan ibig nyo sabihin, magsilayas na nga kayo, pumunta lang kayo sa bansang Amerika, doon nyo gagawin, maging woke kayo. Kaya daw may dialogo na pananagutan, hindi public shaming. Sino may sabing public shaming? Ilang presidente ang nakita ko, stricto. Nung araw, hindi pa usong public shaming. Mapapahiya ka dahil masisigawan ka. Paano ni Gloria Macapagal-Arroyo? Anong nangyari sa sa airport na time? Nasigawan niya si Manda. Anong nangyari? Nakita niya kapalpakan ng airport. Serbisyo yan Hindi mahalaga sa tao kung sinong makakagalitan or kung nakagalitan na pahiya. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga sa tao, ito ang serbisyong kinakailangan igugol mo sa mga tao, hindi doon sa sentimiento ninyong para sentimiento di asukal. Sundutin ko mamaya mga ngalangalan nyo Hindi PR stunt yan. Paporma lang, PR. Hindi daw sukatan ng tunay na pamumuno. Ayan ang sukay ng pamumuno. Anong tunay na pamumuno? Konsintihin mo? Tatahimik ka? Anong gagawin mo? Itatago mo yung galit mo? Ilabas mo ng galit mo. There's such thing as righteous anger. Na hindi mo pinahihiya, nilalabas mong galit, hindi ka nagagalit sa tao, nagagalit ka sa pangyayari. Iba po yung nagagalit ka sa tao, minamaliit mo, sinusuka mo, hindi po ganyan. Nagagalit siya doon sa pangyayari. It's the deed, not the breed. This is Bitag Live. Ben
Tulfo Fun Filter.